Magandang araw! Handa na ba kayong makinig at matuto sa panibagong aralin na ating tatalakayin? Magaling! Sa araling ito, ating pag-usapan ang mga kahalagahan ng pakikilahok at boluntarismo. Pero bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang aralin, napag-usapan natin ang paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao, na kung saan ang paggawa ay isang aktibidad ng tao at resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Napag-usapan rin natin ang mga mahahalagang layunin ng paggawa at mga nakakamit ng tao sa paggawa, at ating nalaman kung anong sabheto o obheto ng paggawa. Kung kaya sa nakaraang aralin ay napatunayan mo na sa pamamagitan ng paggawa na bunga ng paglilingkod ay maaaring maiangat ang lipunan at makamit ang kaganapan ng iyong pagkatao. Ngayon, inaasahan na sa araling ito, ang tunay na diwa at kabuluhan ng paglilingkod sa kapwa ay lalo pang mapalalim sa iyong puso. Magiging makabuluhan lamang ang iyong buhay kung ito'y patuloy mong ibabahagi sa iyong kapwa. Kung kaya't, layunin ng araling ito na tulungan ka upang malaman mo ang kahalagahan ng pakikilahok at boluntarismo na iyong maiuugnay sa pag-unlad ng lipunan. Mula dito ay masasagot mo ang mahalagang tanong na, bakit mahalaga ang pakikilahok at boluntarismo? Bilang panimula, nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi niya na hindi mainam na mag-isa ang tao, kaya bibigyan ko siya ng magkakasama at makakatulong. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay may kapwa sapagkat hindi siya mabubuhay na mag-isa. Ang kapwa ay bahagi rin ng lipunan kung kaya't ang bawat tao ay may pananagutan sa ating Panginoon sa Kanya. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., mahalaga sa pagpapakatao ang pagkilala ng tao na kailangan niya ang lipunan. Dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan. Ang ibig sabihin ay nagkakaroon ang buhay ng saysay sa kanyang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Tunay ngang nagkakaroon ng saysay ang kanyang buhay kung ito ay ginagamit ng makabuluhan tuwing siya ay nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kapwa, para sa lipunan, sapagkat bilang tao na nilikha ng Diyos, ang tao ay may pananagutan na magbabahagi sa kanyang kapwa at sa lipunang kanyang kinabibilangan. Ngayon, ang dignidad. Ano nga ba ito? Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang ng kanyang kapwa. Dahil sa dignidad, nangingibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran dahil sa mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay. Lahat ng tao ay may dignidad. Ngayon, pinaparating nito na ang paggalang sa dignidad ng tao ang nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pakikilahok. Ano nga ba ang pakikilahok? Ang tao ay ipinanganak na isang panlipunang nilalang, hindi ba? Hindi niya makakamit ang kanyang kaganapan kung hindi siya makikipamuhay kasama ang kanyang kapwa. Kailangan rin niyang makilahok sa lipunan. Ngayon, ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panglahat. Kung kaya, mahalaga na makibahagi ang tao sa gawaing panlipunan upang makatulong ito sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Ngayon, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, ano kaya ang dapat kong gawin para matugunan ko ang pangangailangan ng aking lipunan? Ano nga ba ang dapat kong malaman? Kaya, ngayon mabuting malaman mo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikilahok. Sa madaling salita,
ito ay mahalaga sapagkat naibabahagi mo ang sariling kakayahan na makatulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ibig sabihin rin ito na ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala mo kung ano nga ba ang iyong pananagutan. Mula dito, makakamit mo talaga kung ano ang kabutihang panlahat. Narito rin ang mga antas ng pakikilahok na makakatulong sa pakikibahagi mo sa lipunan. Una ay impormasyon. Matututo siyang magbahagi ng kanyang nalalaman o nakalap na impormasyon. Pangatlo, konsultasyon. Ito ay mas malalim pa sa impormasyon. Ito ay bahagi na kung saan hindi lang sarili mong opinyon o ideya ang kailangang mangibabaw, kundi kailangan pa rin pakinggan ang mga puna ng iba na maaaring makatulong makatulong sa pagtatagumpay ng isang proyekto o gawain. Kailangan rin ang sama-samang pagpapasya upang lalo pang maging matagumpay ang isang gawain. Mahalaga ang pagpapasya ng lahat. Sa pagpapasya, kinakailangang isaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang sa sarili kundi sa mas nakararami. Pangapat, sama-samang pagkilos. Hindi magiging matagumpay ang anumang gawain kung hindi kikilos ang lahat. Kung ang bawat isa ay kikilos ng sama-sama para makatulong sa kanyang lipunan, tiyak na makikita natin ang tunay na pagbabago nito. At ang panghuli ay pagsuporta o support. Ang isang gawain kahit ito ay mahirap ay napapadali kung ang bawat isa ay nagpapakita ng malasakit dito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang volunteerismo o voluntarismo. Ang voluntarismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito rin ay maaari ding katawagan tulad ng bayanihan, damayan, kawanggawa o bahaginan. Ngayon, ang voluntarismo ay mayroong benepisyo. Una, nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay naglilingkod. Pangalawa, nagkakaroon siya ng personal na paglago. Pangatlo, nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan. Pang-apat, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba. At ang panghuli ay nagkakaroon siya ng panahon na higit na makilala hindi lamang ang iba kundi pati na ang kanyang sarili. Ngayon, may pagkakaiba ba ang pakikilahok sa voluntarismo? Sa pakikilahok, nagiging konsiderasyon ang personal na interes o tungkulin. Kailangan mong gawin dahil kung hindi, mayroong mawawala sa iyo sapagkat meron kang pananagutan. Halimbawa, paglahok sa halalan, paglahok sa pangkatang gawain na pinapagawa ng guro, paglahok sa pulong ng mga kabataan sa barangay. Sa voluntarismo naman, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi iba na hindi mo tinutulungan, yun yung apektado. Kung ikaw man ay mananagot, ikaw ay mananagot sa iyong konsensya sapagkat hindi ka tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa. Ngayon, ang kaibahan nila at ang pagkakaroon ng hawig, hindi lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng voluntarismo, pero lahat ng voluntarismo ay may aspekto ng pakikilahok. Sa pakikilahok at voluntarismo, dapat makikita ang 3 T's. Una ay time o panahon. Ang panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito ay lumipas, hindi na ito may babalik. Next, talent o talento. Ang paggamit ng iyong talento ay makakatulong hindi lamang sa iba, kundi ito ay makakatulong din sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. At ang panghuli ay treasure o kayamanan. Sa pagbibigay, hindi tinitingnan ng laki nito sapagkat gaano man ito kaliit, ang mahalaga ay kusa mong ibinibigay ito ng buong puso para sa nangangailangan. At sa pagtatapos ng araling ito, tandaan ang mga sumusunod. Mula sa 3 T's na ito, makikita natin na ang
pakikilahok at voluntarismo ay dapat ginagawa ng buong husay, kasama ang puso at ng may pananagutan para makamit ang kabutihang panlahat. At mula dito nagkakaroon ng tao ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang sarili sa kapwa at magampanan ang kanyang linya ang habilin sa atin ng Diyos na mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sinabi kasi ng Diyos na anumang bagay ang gawin mo sa pinakamalit mong kapatid ay sa akin mo na rin ginagawa. Kaya, dyan lamang nagtatapos ang araling ito. Sana'y mayroon kayong natutunan. At yun lamang, maraming salamat.